iba't ibang luto, Pinoy ang puso. Inandela Festival ay pinamumunuan ng mga ninuno namin noon. Ito ay pinakamahalaga sa buhay ng Inanong Tribe. Ang Inanong Tribe ay composed of 3 barangays, Dananing Barangay, Dabagong Bayan, and Lupay. Ang kapi stand for coffee, ang dekot stand for sticky rice. Out of sticky rice, we make 4 kinds of delicacies: the inandela, the inatata, the inambukol, and the intiwa. We serve these delicacies during the festival with hot coffee. As we observe, the word inandela is composed of 2 words, the ina and the dila. Ina stands for mother, dila stands for tongue. Maraming patutunguhan ang mga salitang ito sa panahon ngayon dahil woman's empowered. Ang ina ang siyang katunggali at siyang kasama sa bahay, siya ang ilaw ng tahanan, genuine ang puso sa lahat ng bagay. Pag magtrabaho ang mother, pag magsalita ang mother, mula sa puso. Kaya, kagaya ng inandela, ang inandela ay masarap, walang preservative. Kaya pinagmamalaki ng tribo ng Inanong ang inandela. Noong una, hindi nila ginagawang pang-komersyal ang inandela. Ang mga ninuno namin noon, ginagawa nila ito dahil sa kontrak, sa bodong, sa kasal, sa birthday, o anumang malalaking okasyon na magaganap sa aming tribo. Pero sa ngayon, napagtanto namin na marami palang maitutulong ng inandela na pang-support sa aming livelihood. Kaya ngayon, marami na kaming gumagawa ng inandela for commercial. Kaya ngayon, iniimbita namin kayo na kung order kayo, libre kami. Dahil pinagmamalaki namin itong inandela, walang halong preservative, pure, maganda sa health. Andito na po tayo kung paano tayo gagawa ng inandela kakanin. Ito po ang ginagamit naming dahon. 3 klase. Ito po ang takong, ito po ang lao, at saka ito po ang dahon ng saging. Pero ngayon, dahil high-tech na ngayon, at commercial pa, ginagamit na namin itong banana leaves. Dahil ito ang pinakamadaling makukuha namin ito sa bakuran ng bahay. Una, pagkatapos linisin ng malinis na damit, gagamit tayo ng coconut oil. Ang dahilan, pag naluto na ang kakanin at saka babalatan, madaling mabalatan. Hindi kakapit ang malagkit sa dahon. Habang nag-o-oil ng dahon, ang kasama ko, imamash ko naman ang grind sticky rice. Ang dahilan, para maging lalong smooth at maging lalong sticky. Pero bago ipag-grind ang malagkit, hugasan muna ng
5 o 6 na beses para hindi madaling mapanis ang kakanin pag ito'y luto na. Ibababad ito ng 4 o 5 oras. Ang dahilan, para lalong magiging smooth at lalong magiging sticky. Pag commercial, maliliit lang para naman may tubo. Dahil ang isang ganta na malagkit, pag commercial, ay magiging 100 pieces. Kung pang merienda naman o pang okasyon, magiging 80 o 85 na piraso. Dahil malalaki. Ang isang ganta na malagkit ay ginagamitan namin ng latik 5 sangkap. Ito ang sangkap na gagamitin. Ito ang katumbas ng isang gantang malagkit. Sa sugar naman, 2 at 1/4 na sangkap na ito. At saka 1/4 na teaspoon na salt. Pagkatapos balutin, iaayos sa kaldero at saka iluluto ng mga 1.5 o 2 oras. Depende sa rami ng iluluto mong kakanin. Ito ay galing sa coconut, raw coconut. Ginagadgad namin ito sa pamamagitan ng machine grater. Pagkatapos, pipigain namin ng malakas-lakas para mapiga ang katas. Pagkatapos, iluluto namin ng mga 3 o 4 na oras. Pero kailangan continuous ang paghalo. Kailangan continuous ang paghalo para hindi magdikit-dikit at masusunog. Para maganda ang pagkaluto, pinong-pino. Pag sa una pa lang ay inihahalo mo ito, ang resulta ay pinong-pinong latik. Talagang masarap. Bagay na bagay sa inandela. At ngayon, tapos na tayong nagluto ng inandela, lalagyan natin ng ingredients sa pamamagitan ng latik na nilagyan ng asukal at saka asin. Ito na po ang tinatawag nating finished products ng Inandela Native Delicacies ng Inanong Tribe.